January 29 nang magpaalam si Juros Flores sa kanyang mga magulang na may pupuntahan at gagawa ng dula-dulaan, kaya nasabi ng tatay nito na baka kung saan-saan na naman sila pupunta. Ngunit lingon at ngiti lang ang sinukli nito sa kanya, na di alam ng tatay nito na yun na pala ang huling ngiti ng kanyang anak. Tanghali na nang umalangaw ang balitang may nalunod sa polo banga, na hindi alam ng mga magulang nito na si Juros Flores na pala, ang kanilang anak. Dito nga ay isinalaysay ng mga kaklase at kaibigan ni Juros ang nangyari, nagkatuwaan di umano ang mga ito kaya naligo sila sa ilog, at nang ahas silang tawirin ang rumaragasang agos ng tubig sa Aklan River, na may 500 metro ang layo, nang pabalik na daw umano sila sa kabilang pampang, dito ay nasa taas ni Ains si Juros Flores, dahil hindi daw umano marunong lumangoy, pero dahil napulikat si Ains itinaas nito si Juros pero dito na hinigop ng nag-ipo-ipong tubig, hanggang sa hindi na nga makita si Juros Flores, nagsisigawan di umano ang mga ito na humingi ng tulong, ngunit ayon sa nakalap nating impormasyon sa social media, 4 na oras di umano ang nakakalipas bago sila humingi ng tulong sa mga magulang ni Juros, at sa mga kabahayan doon, kaya iba't ibang reaksyon ang mga naglabasan lalo na sa social media. Ilang araw ang lumipas hindi pa rin nahahanapan si Juros Flores, kahit araw-araw ginagalugad ang Aklan River kung saan di umano ito nalunod. Pero naging negatibo ang search and rescue operations, kahit nagtulong-tulong na ang lahat. Sa social media ilang araw ang lumipas nang mawala si Juros Flores, nagpus ang nagngangalang Ashiro Thalia. Ganito ang kanyang post. Ashiro Thalia. Kamag-anak ako sa isa sa mga kaibigan ni Juros Flores, hindi na kaya ng konsensya ko na itago ito, noong araw na yon. Magkasama silang magkaibigan, 4 na lalaki at isang babae na pagtripan nila yung babaeng kasama nila, ginahasa nila ito pero si Juros ayaw niya kaya iniwan niya mga kaibigan niya, pauwi na sana siya pero natakot ang tatlo na baka isumbong sila kaya naisipay nila na gawin ang di dapat gawin, pinatay nila. Siya alam ng babae yun pero takot siya magsalita kasi pinagbantaan na papatayin siya kapag nagsumbong. Pinatay siya at binaon sa lupa. Yan ang totoo. Imbestigahan niyo sila na maigi. Nakita ng isa sa mga nagbi-vlog doon ang babae nandun. Siya nang takip silim na nanghihingi ng patawad. Dahil sa post na yan iba't ibang reaksyon ang mga lumabas sa social media, pero sinabi ng mga kinauukulan doon na wala namang nangyaring foul play ayon sa kanilang imbestigasyon. Lumipas pa ang ilang araw, nakarating na rin kay Jay Custer ang nangyari kay Juros Flores kaya nagpunta siya ng personal sa Banga Polo, ganun na rin kay Ed Tulog. At mga iba't ibang magtatawas at albularyo ang tumulong para mahanap si Juros Flores pero naging negatibo pa rin ang lahat. Mayroon din gumawa ng ritual para nakausap ang kaluluwa ni Juros, sa pamamagitan ng kanilang malapit na kamag-anak. Dito nga ay sumanib si Juros. Narito ang mga kataga nito, sinabi na nakakakilabot. Ma, nilalamig na po ako. Mama, tulungan niyo ko. Nandito po ako sa baba ng bato. Naipit po ako ng kahoy. Mama, tanggalin niyo na po ako dito. Mawag niyo pong ibigay yung jersey ko. Bitawan niyo na po ako, gusto ko na pong umuwi. Mawag niyo po akong pabayaan. Yan ang mga katagang kanyang nabitiwan nang ito'y sumanib sa kanyang kamag-anak. Ngayong araw ay ika-23 days nang pinaghahanap si Juros Flores pero hindi pa rin ito natatagpuan hanggang mayroon pang ang albularyo na nagsasabing wala na sa tubig, nasa lupa ito malapit sa kahoy, kaya pinahukay nito ang area. Gayunpaman ay naging negatibo pa rin ang kanilang paghuhukay. May mga albularyo rin na nagsasabing kinuha ng mga engkanto si Juros Flores at ginawa nila itong prinsipe sa kanilang kaharian kaya hindi na ito nakita pa. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang rescue and operations sa paghahanap sa kanya. Ano man ang nangyari sa kanya, naway sa pinakamadaling panahon ay mahanap at matagpuan na rin ang batang nawa.